Okay, so now, the topic that we're going to discuss now is entitled On Being Happy. Ayan. So, kapag dumarating yung time, maraming pagkakataon na tinatanong, ano ang gusto mong mangyari sa iyong buhay? Marami nagsasabi na, lalo ng mga bata pa ako, gusto ko maging doktor, maging abogado, maging singer, etc., etc. Okay? Pero there was a guy, nung tinanong siya, anong gusto mong maging paglaki mo? Ang sagot niya ay, I just want to be happy. And then, ang sabi sa kanya, baka di mo naiintindihan yung tanong ko. Yan. No, I understood your question. Baka ako ang hindi mo naiintindihan. Okay? So, being happy is something that is not difficult to do, but it is also not easy to fulfill. Okay? Paano ba yung paraan natin para tayo ay maging masaya? Unang-una, what is happiness? Happiness, no? So, for most of us, happiness is a pleasant feeling that we get when life is good, when we are doing great, when we are not sick, when we are achieving what we want out of our lives. Yan, then we are happy. Okay? And it encompasses a wide range of feelings. No, sometimes feeling mo ay ikaw ay masaya o naliligayahan dahil sa pumasa ka sa isang exam. And sometimes naman dahil sa naibigay sa iyo yung request mo. And sometimes naman ay naibigay sa iyo yung gusto mo. Okay? Okay. So, we all know that when we see it, we all know it when we feel it. We all know it when we will have it. Okay? But, tama bang ang sabihin natin ay gusto kong maging masaya? Dahil kapag sinabi mong gusto mong maging masaya, that may mean na at present, hindi ka masaya. Okay? So, one of the best way para masabi ko ikaw ay masaya o hindi is to just say, I just want to be happier. Okay, do you want to be happier? Of course, we all do want to be happier. Now, there was a philosopher, no, si Aristotle. Ang sabi ni Aristotle, happiness is the meaning of life. Happiness is the purpose in life. Okay? He believed that we choose happiness. Yan, sa lahat ng klase ko, lagi ko sinasabi, lahat ng ginagawa natin ay choice. It entails a lot of choice. Paggising mo pa lang sa umaga, namimili ka na. Anong gagawin mo? Matutulog ka ba uli? O babango ka na? Pag bumangon ka, mamimili ka na naman. Kung ikaw ba ay pupunta sa CR o diretso sa kusina. Pagka napili mo magpunta sa CR, mamimili ka uli. Kung gusto mo bang ikaw ay maligo na o tambay muna sa CR. Okay. Hello, Bia. Now, the question is, ano ang pinipili natin? Meron bang tama o mali sa mga pipiliin natin? Maraming nagsasabi na lahat ng pipiliin natin ay tama. Kailan lang nagiging mali ang ating pinipili? Napakasimple lang. Kapag hindi mo na kayang panindigan ang napili mo, then naging mali ang pagpili mo. As long as kaya mong panindigan yung pinili mo, then what you are doing is right. Okay? Yan. Marami din naman nagsasabi na pwede natin piliin kung ano yung mararamdaman natin. Okay? Kaya lang, hindi natin pwedeng piliin kung ano yung mararamdaman, sasabihin, o gagawin ng ibang mga tao sa atin. Diba? So, yun ang isa sa mga masakit na katotohanan. Meron kang ine-expect na gawin ng ibang tao sa'yo pero wala kang magawa. Hindi mo ito makita sa kanila. Okay? Yan. Pero ang sabi nga, we cannot change the way people think, the way people believe, no? But we can change how we see the things that are happening around us. No, there was this a restaurant manager na kahit saan siya magpuntang restaurant,
pinupuntahan siya, sinasabayan siya ng mga waiters, no, na kasama niya. Dahil sa lagi siyang nagbibigay ng positive feelings or positive thoughts. In short, puro positive lang yung inspiration na ibinibigay niya sa kanyang mga co-workers. One time, nakalimutan niyang isara yung back door ng kanilang restaurant. So, kinabukasan, pagbalik niya, nandun yung mga magnanakaw. Okay? And since nandun yung mga magnanakaw, since siya yung manager, sinabihan siyang, anong sabi sa kanya? Buksan mo yung safe. Dahil sa kabadong-kabado siya, takot na takot siya, nadulas siya. Nagkamali sa pagbukas. Dahil dito, nataranta din yung mga magnanakaw, nabaril siya. Buti na lang, magnagapan at siya ay agad nadala sa ospital. Ngayon, habang siya ay nandoon sa hospital, no, habang siya ay ginugulong papunta sa emergency room, nakita niya yung mga muka ng mga nurses, ng mga tao na umaano sa kanya na parang itong dinadala namin ay isang patay na tao. So, nung nandun na sa emergency room, tinanong siya nung malaking nurse, kamusta na po? Meron po ba kayong allergy sa kahit na anong gamot? Ang sabi niya, naku, wala po akong allergy, pero allergic po ako sa bala. Dahil dito, nagtawanan yung mga tao. And because of that, sabi niya, I'm choosing to live. Please operate on me as if I'm alive and not dead. Dahil dito, dahil sa magagaling din naman yung mga doktor at ginawa naman yung mga tamang gawin, nakasurvive siya. After 6 months, ayun, okay siya ulit. Yan. So, these are things na sometimes hindi natin masasabi na lahat talaga na nangyayari sa atin ay maganda o pangit. Pero, pwede nating masabi na pwede nating piliin kung paano natin titignan ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Okay? Now, meron science behind happiness. Okay? Ano yung science behind happiness? According to Seligman, the director of positive psychology, ang sabi niya, happiness is defined as S plus C plus V. Okay? So, H is equals S plus C plus V. Ano yung S? S is for happiness set point. Ano yung C? Ito yung life circumstances. At ano yung V? Ito yung mga voluntary activities. So, nasa tatlong bagay na to yung magde-define sa happiness natin according to Seligman. Una, yung S. S is a combination of genetic, disposition, and cultural upbringing. And it is largely out of our control. Bagay na hindi natin mababago. Okay? C is your circumstances. Okay? Which may also be difficult to change. No? Another is V. That is where you can totally control. Okay, ano ba yung V? These activities where you engage, the way you choose things, the way you choose how to think, the way you react to what life offers. Yan, yun yung mga bagay na nakokontrol natin. So, pag pinagsama-sama itong lahat ng ito, yan. So, magbibigay ito sa atin ng happiness. Okay? Other psychologists also suggest that happiness is not a destination, but a process. Sometimes, masaya ka kasi nakagraduate ka. No? Pero, mas dapat ka maging masaya kasi bago mo na-achieve yung graduation, marami kang natutunan, marami kang nakilala, marami kang taong naging bahagi ng iyong buhay. Na yun talaga yung essence nung paglalakbay or journey mo. Okay? Now, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, instead of asking yourself, how can I be happy? Ask yourself, how can I be happier? Okay? Why do we need to be happier? Kasi sabi, happiness resides not in the possession and not in gold. Okay? But happiness dwells in the soul. Di ba? Taray. Ang happiness natin ay nasa ating kaluluwa. Okay?
So, in fact, we can make a living by what we get, but we make life by what we give. Sa atin, as psychology major, it's not really difficult to give. Especially, there are lots of things na we can give na free. No? Like yung ating tulong sa ibang mga tao sa pamamagitan ng advices, presence. No, in fact, kapag may isang taong nalulungkot, tabihan mo lang, wala kang sasabihin kahit na ano, then maya magpapasalamat na sa iyo yan. Bakit? Kasi tinabihan mo siya, sinamahan mo siya. Sometimes you don't need to say anything. Just be there. And that is what is more important. Now, you have to be there, you have to make others feel that you are present and you are there. Okay? Yan. So, naiinom ba ang happiness? Siyempre, hindi. No? Yan. Si paring Benjo, yan, nauuhaw na naman. But, hindi natin kayang ito ilagay sa isang lalagyan. Hindi mo siya kayang ilagay sa bote at inumin nyo. Malungkot ako, uminom tayo ng happiness. Hindi ganon. No? Pinipili natin to. At ito ay pwedeng mangyari sa iba't ibang mga pamaraan. In fact, pwede kang maging masaya sa pamagitan ng pagbibigay. So, paano ba yung pagbibigay? Giving leads to greater happiness. Diba? Iba yung feeling na ikaw ay nakapagbigay. At dahil sa nakapagbigay ka, ay mas malaki yung naiambag nito sa iyong buhay. Okay? Giving leads to greater happiness, and it makes sense that helping others contributes to your happiness. Okay? Yan. So, pag sinabi natin giving is not just about money. No. Ang pagbibigay ay hindi lamang magbibigay ka ng pera. No. Giving to others can be as simple as kind few words. So, instead of saying na mga negative things about others, edi magsabi tayo ng mga bagay that is positive. Okay? So, ano yung mga positive na yun? So, compliment mo lang. Ang ganda naman ang ngiti mo ngayon. Yan. Parang ang saya-saya mo naman ngayon. Okay? O kaya naman, you can also say na, I like your hair today. There must be something good that you are doing, kaya ganyan ka. And sometimes, no, kapag sa tingin natin ay talagang yun yung nakapagpasaya, no, nakapagpapaganda sa kanya, i-compliment natin. No? Ang pagko-compliment ay libre. Huwag tayong mahihiyang magbigay ng positive things or positive thoughts about other people. Walang bayad. At instead na hate yung ipalaganap natin, dapat love. Okay? Love na ito yung stronger, no? Ito yung magiging strength natin. Okay? Now, ang isa sa nakapagpapastress sa atin ay yung mga pagbabago-bago sa buhay natin. Ano yung nagbabago? Lahat. Anything, no? At lahat ng pagbabago ay nagkukos ng stress. And that's a promise. Diba? So, since nagkukos ng stress yan, and paghahandaan natin dapat yung mga pagbabago. Halimbawa, nakatira ka sa malayong lugar, gusto mong mag-dorm, so kailangan mong malapit sa school. Nakaka-stress yan. Paano nakaka-stress? Malapit na nga. Imagine kung dati maaga ka magigising. Ngayon, kahit tanghali ka magising, okay na. Diba? Dahil sa kahit tanghali ka. No? Pero, yung adjustment, yun yung sa atin. Yun yung nakapagpapa-stress sa atin. Okay? Now, how do we manage change? Actually, yung change ay hindi natin mababago, pero we can manage how we feel about change. One, we have to embrace change. Sa lahat ng pagkakataon, makaka-experience tayo ng pagbabago. Kahit yung mga kaibigan natin, nagbabago. Yung mga dating nanlilibre, dumarating yung time, hindi na nanlilibre yan. Okay, yung mga dating
nagpapakopya. Naku, dumarating yung time, di na nagpapakopya yan. Kasi abuso ka na. Okay? Now, another is be open-minded. Yan. So, paano tayo open-minded? Open-minded ka ba? Tara, kape tayo. Yeah, so hindi ito yung mga kape-kape. Open-minded in the sense na you must be open to change. Nagbago isang tao, not necessarily dahil sa iyo. No, pwede meron mga circumstances na nagdulot ng pagbabago nito. Another is be positive. Ito medyo mahirap gawin pero kaya naman. Let's be positive. So lahat ng gagawin natin, maging positive tayo and let's just be calm, kalmado. Be calm and carry on. And syempre, mahirap maging masaya kapag mag-isa ka lang. Sometimes you have to ask others to be with you. Not necessarily partner, but someone who is a friend or who is an acquaintance, peer. Kahit na sino, pwedeng makapagdagdag ng kasiyahan sa atin yan. Okay, get support. And always keep the end in mind. So in everything that we do, halimbawa, bakit ba ako nag-aaral ngayon? Ano ba yung end nito? Okay. Ano ba yung dulo nito? Yun ang lagi nating maging focus. Okay. Now, paano ba magiging masaya ang buhay natin kung ang magiging focus natin is yung end? Sometimes, ang sabi nila, you have to live in the present. Kasi sometimes, nakakalimutan mo na yung present kasi tingin ka ng tingin doon sa future. Okay? So, we must be ready sa mga changes na mangyayari. And we must also welcome kung ano yung mga changes na meron. At paghandaan natin yung mga pagbabago dahil promise, maraming pagbabagong darating sa buhay natin. Okay? Okay? Bye-bye. And thank you very much sa lahat ng nag-participate. Lalo na sa aking mga anak. Okay, na si Janelle at si Alex na supportive sa pag-setup nito. Kay Jed, kay RJ at sa aking wife na si Jaja. Okay, sana ay umuwi ka na. Okay? So thank you very much and I hope to see you soon. Bye-bye.